Alas 8 po ng gabi kanina, itinaas ng Pag-asa ang yellow rainfall warning sa Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Libo-libong residente na ang inilikas. At mula sa Santiago City, Isabela, saksilan si James Agustin. James, kamusta na? Pia, umabot na sa mahigit 4,500 na pamilya yung lumikas sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Isabela. Sa naranasan natin pag-ulan sa buong araw, pinakamalakas yung kaninang bago magtanghali. Natatanggal na yung bubong namin. Malakas na hangin kakambal ng matinding ulan na naranasan sa Itaga, Isabela. Oh my God! Sa barangay Nara, umapaw ang ilog at umabot ang tubig sa ilang bahay. Hindi na madaanan ng Nara Bridge kaya isolated ang 8 barangay. Sa lakas ng ihip, bahagyang umangat ang bubong sa harap ng Emergency Operations Center ng MDRRMO. Hinagupit pati katabi nitong peryahan. Dumayo pa naman sila mula Pangasinan para kahit papaano'y kumita sa fiesta. Lakas na ang hangin, nasira yung mga anak buhay namin. Ramdaman lakas ng ulan hanggang sa loob ng covered court, kung saan naglagay ng mga modular tent para sa mahigit 500 lumikas kaninang tanghali. Yung bahay namin lumipad yung yero, tapos nadaganan ng kahoy, kaya lumikas kami. Sa bayan ng Alicia, halos pa rin din ng malalakas na hangin ng mga yero. Tumagilid na ang ilang poste, kaya naputol ang ilang kawad at lumaylay sa kalsada. Ang isang nangahas na rider, sumemplang sa lakas ng hangin pero maayos naman ang lagay. Okay ka lang? Nagbayanihan naman ang 2 tricycle driver matapos tumirik ang isa. Habang ang isang lalaki nag-alis ng mga humambalang na sanga sa daan. Malakas din ang bugso ng hangin sa bayan ng Dinapigil. Sa bayan ng Nagilian, tinangay ng hangin ang tent na ito na muntik pang tama ng isang van. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada sa Cauayan City. Lumagasa naman ang tubig sa bahagi ng San Pablo Cabagan Irrigation System. Pati sa umapaw na pinakanawan dito Mawini River sa Antagan, ayon sa uploader ng video. Patuloy ang malakas na pag-ulan sa kanilang lugar at nagkaroon na rin ng brownout. Ang isang residente ng haspang lumambat ng isda kahit malakas ang agos sa Abuan River sa Ilagan City. Muling nagbabala ang mga otoridad na bawal muna ang pagligo, paglalayag at pangingisda sa mga ilog at sa dagat. Ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 13,000 residente na ang lumikas sa kanilang lalawigan dahil sa epekto ng bagyong Nika. Nauna nang inilikas sa gabi ang mga nasa baybayin dahil sa banta ng storm surge. Naka-red alert pa rin sa buong probinsya at mahigpit na ipinatutupad ang liquor ban. Nakapag-deploy naman na po kami ng manpower and then preposition po ng mga goods doon po sa mga ina-expect namin na ma-isolate. Katulad po nung Riverside region namin at saka nung Forest region. Rumagasa rin ang tubig sa ilang kalsada sa Bagao, Cagayan, kaya marami ang hindi madaanan. Nagtumbahan naman ang mga puno sa ilang kalsada sa Saguday, Quirino. Nagka-landslide naman sa bahagi ng National Road sa Barangay Ambato sa Tinglayan, Kalinga. Ganon din sa Aguinaldo Road sa Mayoyaw, Ifugao. Nakataas naman ang storm surge warning sa Dagupan City. Ganon din sa Agno, Anda, Bani, Binmalay, Bolinao, Burgos, Alaminos City, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian at Suwal, Pangasinan. So ito po yung mga coastal municipalities na maaaring maapektuhan nitong storm surge na according po sa Pag-asa ay posible na umabot yung taas niya ng 1 hanggang 2 metro. Dahil ng mga mangingisda ang kawalan ng kita dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Mahigit 1 buwan na kaming walang income kasi maalon po. Tsaka kahit na siguro tatahimik yung alon, wala ring mahuling isda kasi sobrang lakas ng agos. Problemado pati mga bangus grower. Mabagal daw kasi ang paglaki ng mga alaga nilang isda dahil sa sama ng panahon. Hahanguin na sana sa susunod na linggo ang mga isda, pero baka abutin na ng susunod na taon. Mas lalo silang nahihirapan kasi parang tao rin, panong ginagalis. Mas lalo silang hihinang kumain. Hirap kami ngayon, hirap kami talaga magpalaki. Samantala, Pia, problema pa rin yung supply ng kuryente sa maraming lugar dito sa lalawigan ng Isabela, kabilang na dito sa Santiago City. Kaya yung mga commercial establishments ay gumagamit na ng generator.
At live mula rito sa Isabela para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. James, tanong ko lang, no, kasi kita rin namin, no, sa background mo, nabanggit mo nga na problema yung supply ng kuryente at napakadilim pa rin doon sa likuran mo. Kamusta naman yung sitwasyon sa mga evacuation center? Nabibigyan ba sila ng sapat na gamot, pagkain? May mga kailangan ba sila doon? Yes, Pia, kanina inikutan natin yung ilang mga evacuation center at may mga yung bayan na na-identify na flood-prone areas na at yung mga coastal municipalities, mga naka-preposition na doon yung mga relief goods. At katunayan niya, doon sa bayan ng Etiague, merong 8 barangay doon na na-isolate. Pero meron na silang mga relief goods doon. At sanay na rin naman yung ilang mga residente, lalo na yung mga nandun sa mga coastal municipalities na tuwing may bagyo ay sila lumilikas na sa mga evacuation center. Pia. Alright, maraming salamat, James Agustin.